Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Quick reaction lang po ako ngayon kasi marami pa akong gagawin. Sumaglit lang po at medyo masama rin ang aking pakiramdam pero lumalaban. Pero bago ang lahat, bago ko ituloy ang aking reaction patungkol po dito sa part 1 ng story nila Bong at saka ni Kayla. Maraming salamat po muna sa ating unang-una sa ating Panginoon dahil ito nga makakagawa ako ng aking reaction kahit papano. At thank you din po kay Pinuno Ka-Business. Suportahan po natin si Ka-Business Official po at din yung Ka-Business Family Channel nila and also si Papa Dins TV. And shoutout na rin doon sa aking mga kasama mga reactors kay Ka-Business Anime Reactors TV, kay Ma'am Claire's Channel, Kabayan Alminda Mix Vlog, kay Katangay PLC, kay Kalingap Turak, kay Ka-Business Taong Gala, and kay Kamix Vlog. Sa ngayon yan po muna sa shoutout ko kay mga kasamahan at may subscribers 2,783. Maraming salamat po sa mga bagong pasok. Welcome po. Salamat po itong mga dumating po ngayon na mga nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat sa inyo na mga supporters po o subscribers din po ni Pinuno Ka-Business. Maraming salamat po sa inyo. More blessings po. And to my silent viewers, thank you also. And yung mga nagla-like, comment, and share, maraming salamat din po sa inyo. Babawi ako na makapag-shoutout individual. Sa ngayon, hindi na muna. Medyo namamalat, medyo sinisipon din po ako. At change climate na ako dito sa aking lugar. Ito ngayon ang aking reaction patungkol dito kay Bong at saka kay Kayla part 1. Honestly, mga kababayan, ka-business, ka-papi at kalingap. So, ito yung nasa isip ko, if ever nga, ito hindi teleserye or talagang hindi drama or man, kung katotohanan man to, na ito si Bong ay humingi ng permiso kay Kayla kung pwedeng ligawan si Kayla. Di syempre masaya tayo doon kasi si Kayla, masasabi natin okay na siya kasi nakabalik na sa kanyang trabaho, di ba? At makikita din naman natin yung ugali ni Kayla na talagang mabait siya di ba? So, yun nga, hindi nga mapakali ito si Kayla. Naikwento niya kay Junjun na yung sinabi sa kanya ni Bong na nagpapaalam nga si Bong kung pwede siyang ligawan. Ito sinare niya. At ang ginawa ni Kayla, kasi aligaga din siya, kumbaga hindi siya mapakali, inopen up niya, nagpasama siya kay Junjun na pumunta doon kila Mr. and Mrs. Ka-Business, kila Pinuno. At nandoon yung ibang makaguwangs kasama. Nandoon din si Tony. So yun, inopen up nga ni Kayla na kung ano yung sinabi ni Bong sa kanya. So, ang sabi ni Bong na gusto daw siyang ligawan. Gusto siyang ligawan ni Bong at nagtapat nga daw ito ng pag-ibig. So, ito syempre si Kayla, hindi naman siya hindi siya katulad ng iba dyan na sunggab agad. At least ito ngayon si Bong, nagtapat siya na gusto niyang ligawan or pumapag-ibig siya kay Kayla. Parang gano'n. Sana nga maging katotohanan na to in the future. Kasi ngayon, sabi nga ni Kayla maging magkaibigan muna sila, kilalanin ng bawat isa. At alam niyo ba yung gesture ni Mrs. Ka-Business? Tuwan-tuwa siya. Diba? Tuwan-tuwa siya dito. Siyempre, marespeto si Kayla. Pinaalam niya yung namamalat talaga ako. Sorry pinaalam niya doon sa Ka-Business family yung intention ni Bong sa kanya. At marami silang napag-usapan dito binanggit nga dito ni Mrs. Ka-Business, halimbawa, kung anong klase o pamamaraan ng panliligaw ang gusto ni Kayla nang gawin ni Bong. May mga binanggit ito si Mrs. Ka-Business pero wala doon sa mga options kasi ang gusto ni Kayla ay harana. Talaga naman, di ba? Makaluma pala ito si Kayla. Siya yung masasabi mong may pagkaano pa rin Maria Clara. Diba kahit ganun siya. Okay si Kayla yung pag-uugali niya na yun na nga, nandoon nga siya sa point na
hindi siya nagsekreto, hindi siya naglihim, inirespeto niya na alam niya na nandun siya sa bahay nila Mrs. Ka-Business, tapos si Bong, alam niya na siguro yung sitwasyon ni Bong, na lalo't nakarating na siya doon sa bahay, nakita na niya yung bahay ni Bong. So, pinalam pa rin niya talaga. So, kung manghahara naman ito sila Bong, kung sakasakali man, Bong, mag-practice ka ng kumanta kasi yun ang gusto ni Kayla para makapasa ka, para masagot ka. Kasi ito, normal na panliligaw talaga ang nais ni Kayla. Hindi yung basta-basta ura-urada. Katulad nung nangyari, diba? Iba ito si Kayla. Ano siya? Nandoon pa rin yung pagiging behave niya. Kumbaga yung respeto niya. Unang-una, nandoon pa rin yung ano niya sa magulang niya. At gusto ni Kayla na kung sakaling bibisita man doon si Bong, dapat alam niya. So, ibig sabihin, ayaw niya ng surprises. So, tama rin naman kasi baka mamaya, biglang sulpot doon si Bong, iwala sa mood si Kayla or wala siya doon. So, di sayang naman ang biyahe ng isa, diba? So, tama rin talaga na magpaalam or ipaalam, maging aware si Kayla na meron siyang bisitang parating para makapaghanda, diba? Makapaligo, sabay ganon eh. Makapag-prepare, makapagpaganda. Si Kayla naman pala ayos siya sa kanyang sarili. Mahilig siyang, kita naman natin, lipstick is life, diba? Parang ano eh, may kilala kong ganyan eh. Lipstick is life. Ako din. Ganon talaga. So, antabayanan natin tong magiging journey nila Kayla if ever nga maging real life story nila ito. Kasi ngayon talaga, as sabi ko sa inyo, medyo ano ba din ako, nasa dalawang sides ako eh. Kung ito ba'y kasama sa teleserye or talagang sa totoong buhay na mangyayari o ginawa talaga ni Bong. Hindi natin alam. So, antayin natin yung side dito ni Bong. Kasi nga, si Kayla pa lang ang atin narinig ngayon na ipinaalam nga niya doon sa family ka-business. At nandun si Papa Dens, yung smile nakakatuwa, diba? Kasi alam nilang, ito si Kayla, andun na, nagbago na talaga siya. Kasi hindi pa yun makakapagtrabaho kung depressed pa rin. Hindi naman siya baliw. Hindi naman si Raulo si Kayla. Na-depressed lang talaga. Yung mas pinili niya yung ganong, ayaw niya nang naboboard, ayaw niya nang boring na doon sa bahay nila. Kaya lumalabas siya dati, di ba, nangangalakal. So ngayon meron na siyang pinagkakaabalahan. Di ba? At least siya, yung honesty, tapos nandun nga yung respect niya, tapos, yung style niya na makaluma, na hindi agad siya on the spot, o sige tayo na, yung ganun. Hindi siya ganun. So, dadaan to si Bong sa butas ng karayom. At harinawa, kasi dati nabanggit ni Pinuno Ka-Business, na meron na sana silang schedule na dalhin din si Bong doon kay Doc Vincent para ma-assist kung ano yung pwedeng gawin. Mabigyan, mabigyan niya ng kung ano man yung magiging evaluation ni Doc Vincent kay Bong. Mas maganda yun para maging perfectly talaga ay na siya, normal. Mabait si Bong, alam natin yan. Sa tagal ba naman niya kay ka-business, ganun-ganun lang yun, pero mabait siya. At naniniwala ako na once ito si Bong nakahanap ng tunay na pagmamahal talaga sa isang babae, yung hindi maingay, kaya the best talaga bagay sila ni Kayla. Kasi si Kayla, di ba? Mahinhin lang siya. Oo, nakatawa siya, lagi nakasmile, magaan din sa pakiramdam. Hindi yung match talaga. Alam na natin yung ibig kong sabihin dito. Kasi di ba ayaw ni Bong ng maingay, ayaw ni Bong ng madaldal, ganon. So ito na si Kayla. At marunong naman si Kayla magluto. Marunong siya sa kusina. Doon nga di ba sa nakita niyo mga kabayan, ka-business ka-papi, kalingap sa trabaho niya. Nung pagkatapos niya mag-trim, pauwi na. So gusto pa niyang linisan. Naghanap siya ng walis, pero hindi niya makita. So, ginawa niya yung paan na lang niya. Pero at least nandoon sa isip niya na kailangan malinis. So, marunong. At saka malinis naman talaga si Kayla. Kita naman natin siya, naliligo palagi. So, ito na lang si Bong ang kailangan maging pa siya, maayos ba? Kasi alam naman natin ang kanyang pinagdaanan din. Hindi ganun kadali na pinaglaruan siya, di ba? Na ginamit siya, na pinaasa siya, di ba? Ng mga tao mapagpanggap at mapagsamantala sa kanyang kahinaan. So, ito na ngayon Bong, si Kayla,
Sana maging totoo ka sa kanya, Bong, dahil alam namin, nakikita namin si Kayla yung journey din niya, hindi ganun din kadali. At thank you kay Papa Dins dahil hindi niya sinukuan. Ito si Kayla, back to back, sa tulong din nila Pinuno Ka-Business, yung suporta ng buong Ka-Business family. So, Kayla is okay now. So, yung antay natin yung part 2 kung ano yung magiging dito ni Bong. Sana, maging talaga sila sa future kasi time is running, time is short, just to be happy, parang ganun na lang tayo, di ba? May mga nababasa kong komento, lalo na, ay naku po, shout out doon sa nagmamagaling na yung sidekick ba, nakala mo'y parang linta. May nabasa akong komento doon na pinagsama daw yung parehas mental times 2 na. Sa totoo lang, silang dalawa, higit pa. Parang sila, normal sila, pero kung yung mga galawan nila, para sila yung may mga problema sa pag-iisip. Mas normal pa ito si Kayla at saka si Bong. Para sa akin, ha? Diba? Kasi sila, wala silang problema sa utak, pero kung gumalaw sila, talaga, ang tindi. Diba? Sobra-sobra sila. Huwag silang mag-judge na ganunin si Kayla na mental, pati si Bong times 2 na. Kung mental si Bong, bakit mo pinaasa Clarissa, di ba? Kasi itong sidekick, sobra makapagsalita itong sidekick na to. Akala mo kung sino rin eh. Tapos pag sinabihan naman, umuurong naman siya. Nanre-restrict, hindi kami makakomment. Diba? Siya yung nagsabi pala sa akin na prinsesa ko ng kasinungalingan. O ngayon, di lumabas na yung katotohanan, diba? So, wag niyong si Kayla kasi para sa amin, mas okay si Kayla mag-isip kaysa sa inyo. Mas okay mag-isip si Bong kaysa sa inyo. Kaya nga sinamantala nyo eh. Diba? Kasi mababait silang tao. Madaling sumunod, madaling makinig. Kaya sinamantala ninyo yung kahinaan nila. O diba? So, ngayon, pag marami nagpe-pray sa dalawang to na maging maayos na sila at syempre maging maligaya sa buhay. So antayin natin yung magiging proseso. Naniniwala kami sa kakayanan nila Pinuno Ka-Business at sa kanila Mrs. Ka-Business regarding dito sa dalawang tinutulungan nila. Sobrang ni Kayla, mabait siya. At yun nga, hinatid na yun eh. Kasi nga may trabaho siya. At sana Bong talaga iwasan mo na yung hindi magandang gawain dahil naniniwala naman ako na nagbabago yung tao eh. Subuko yan. Kasi pinagdaanan ko rin yan eh. Diyos mio. Peace tayo sa aking asawa. Daddy, peace tayo Dati, yun din yun. Pasaway. Kasi siya mabait. Tapos, hindi. Pag tinawag ng mga kaibigan, sige, oo. Parang nahihiya siya na pag tinawag hindi niya lalapitan, ignore. Siyempre, pag may tagay, mapapainom talaga hanggang sa sumusobra. Pero, nagbago din. Kasi, depende yun sa kinakasama, sa kasama. Nagbago siya ngayon, okay na. Maayos. Kaya ito naniniwala ko kay Bong na once na, halimbawa lang, ito si Kayla, alam ko naman magmamahalan tong dalawang to eh. Kita mo naman yung mga tinginan nila eh, lalagkit, di ba? Lang talaga to, mabuti nilang Bong na natauhan ka na. So, nandyan si Kayla, pag-aralan nyo yung mga ugali ninyo, dalawa. Sabi nga ni Kayla, kaibigan muna kayo, tama yun. Ang galing ni Kayla, di ba? Hindi siya easy to get na babae. Biruin mo, ilang beses na rin sila nagkita, di ba? Talagang may proseso, may tamang oras, yan ang sinasabing right time, right place na ibibigay ng Panginoon, right person. So, hindi natin alam. Si God lang ang makakasagot niyan. So, yung proseso, ito na ngayon siguro, papagaling si Kayla, totally, at saka si Bong, unti-unting magbabalik na, inaayos ang kanyang sarili. At alam natin yan, alam ng Diyos kung ano yung makakabuti para sa bawat isa, sa kanilang dalawa. Taas natin sa Panginoon ang ating mga kababayang ito, katulad nilang dalawa, nila Kayla at saka ni Bong. At saka nandiyan naman sila Mr. and Mrs. Ka-Business na mag-guide sa kanila. At shout out doon kay Ate Ninette na nagmamahal kay Bong, na kapitbahay nila, at lahat sila Lola Nerni, yung close din kay Bong. So, alam natin na maraming mag-guide kay Bong. Kaya ikaw, Bong, pag meron kang narinig na mga salita na
sasawayin ka, pupunahin ka. Salamat ka, Bong, dahil sila yung mga totoong nagmamahal sa'yo. Hindi ka binibaby. Sinasabi nila ng diretso yung mga mali mo para alam mo at maituwid mo yun. Ganon ang taong may malasakit sa kapwa, Bong. Hindi yung ini-ignore yung mga ginagawang mali. Kinokorek tayo. Kaya pag may nag-correct sa atin ng mga tao, kababayan or anuman, so ibig sabihin may mali kang nagawa, say thank you dahil nagising ka, kinalabit ka na, uy, mali na yung ginagawa mo, so ayusin mo, di ba? Pasalamat. Kasi yung iba tatawanan ka lang eh. Kasi wala naman silang pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ganun yun eh. So doon ka sa taong concern, yung nagsasalita talaga ng katotohanan. Yun yung taong concern sa'yo. Yun ang tatandaan natin mga kaibigan, no? Kasi pag hindi ka pinagalitan, walang pakialam yun. Bahala ka sa buhay mo. Pakialam ko sa'yo, di ba? So pag pinagalitan ka, sinaway ka, yun na, nandun yung malasakit, yung care, yung pagmamahal, basta lahat nandun na. Ganun tayo, di ba? Siyempre, mga magulang, alam din natin yan sa ating mga anak. So, ganun din yan sa ibang tao, di ba? So, yun muna ang aking reaction ng mga, ngayon, mga kababayan, mga kalingap, saka ka-business. Antabayanan natin yung part 2 na ito. Pero bago yun, syempre, yung teleserye pala na Pinuno Ka-Business. Huwag natin kalilimutan. Support po tayo, mga kababayan, ka-business, kapapi at kalingap. At saka, yung nila, yung mga products po na ine-endorse ng ka-business family. Order na rin ho kayo. Search nyo lang po sa Google yung kabusinessofficial.com. So, lalabas po doon yung shop. Online shop po ng ka-business. Doon sa mga vitamins sa barley. Doon nyo po makikita yun. So, hindi po muna ako magsa-shoutout individually. Hanggang dito lang muna ang aking reaction. Babalik na po ako sa aking trabaho. Nag-break time lang po ako. Ako po yung may hawak sa oras ko pagdating sa trabaho. Pero hindi tayo pwedeng, wala na lang gagawin. Kunti lang ho ang aking bakanting oras dito. So, ito ginagamit ko sa paggawa ng reaction. So, kahapon nga, umaga na ako natapos alas 5 kasi Ramadan po dito. So bumabangon po ako ng minsan alas 9, alas 10. Kaya naabot ako ng the other day na alas 5 na ng madaling araw. Pero okay lang, kaya naman. Basta mag-pray lang tayo, nabigyan tayo palagi ng ating Panginoon ng kalakasan kasi siya naman nagbibigay sa atin ng energy. Diba? At saka yung strength natin, yung wisdom at saka knowledge kasi minsan mahirap maging busy ka sa work tapos hindi mo alam yung pag-organize ng isip mo kung ano yung sunod mong gagawin. Mahirap maging aligaga, di ba? So, mas maganda yung systematic yung isip mo, slowly, smoothly, natatapos mo yung trabaho, na-organize mo siya. Ganun lang ang ginagawa ko. So, yun na mga kababayan, pasensya na, hanggang dito na muna ako. Sa susunod po ulit na aking mga gagawing reaction video. Mag-iingat po tayong lahat. Always pray bago lumabas ng bahay, pagdating ng bahay, kahit saang lugar man kayo, hindi nyo kailangang pumasok ng simbahan, just close your eyes, tumabi, mag-pray for your safety. Yun lang po. So mag-iingat po tayong lahat and to God be the glory.